August 5, 1992, sa isang lugar sa Europa, isinilang si Raimundo Salazar. Siya ay nakakatuwang bata. Maraming natutuwa sa kanya habang siya ay lumalaki. Si Raimundo Salazar ay ubod ng talino at punong-puno ng karisma maski habang nag-aaral pa lang. Napakatalinong bata, hinahangaan ng mga klase, consistent honor student mula elementarya hanggang kolehiyo. Ano ang kakaiba sa batang ito? Ano ang kakaiba kay Raimundo Salazar na magpapabago sa takbo hindi lamang ng kanyang bansa, maging sa buong mundo? Fast forward, taong 2025. Nag-umpisa ang araw ni Bruno na punong-puno ng pag-asa. Meron siyang mga problema, subalit naniniwala siya na ito ay kanyang mariresolba sa tulong ng Panginoon na kanyang pinagkakatiwalaan simula nung siya'y makakilala dito. Alam niya ang kanyang buhay hindi madali, working student, subalit sa tulong ng Panginoon, ito ay kanyang naghagawa ng maayos. Meron din siyang ministry sa kanilang simbahan. At si Bruno ay talaga namang maituturing na modelo ng isang kabataan. Isa sa mga pinag-aaralan ni Bruno at ng kanilang simbahan ay ang rapture of the church. May ilang taon na rin simula nung kanilang umpisahan ang pag-aaral ng pagdagit ng Panginoon sa kanyang iglesia. Subalit hindi lahat sa kanilang iglesia o sa kanilang simbahan ay naniniwala na sapat na ang ginawa ni Kristo upang pumaitaas sa araw na yaon ng pagdagit ng Panginoon. Sa kanila, kailangan ka pa rin gumawa ng mabuti. Kailangan mo itong patunayan sa iyong gawa. Kailangan mo itong trabahuhin, ika nga. Pero si Bruno at ang kaniyang pamilya ay naniniwala na sapat nang ginawa ni Jesus upang marapture ang isang Kristiyano. Sa isang lugar sa New York City, Amerika, nakatira ang mag-inang Chinky at Kevin. Si Chinky ay matagal ng Kristiyano at nanampalataya na kay Jesucristo simula taong 1995. Sa kanyang murang edad noon na 10. Ngunit may problema si Chinky. Ang kanyang teenager na anak ay masyadong humaling sa mga bagay na makamundo. Mga bagay na kung saan ay pwedeng hadlangan ang pagkilala sa Panginoon. Hindi naman siguro masamang magkaroon ng hilig sa mga ganire. Subalit, kung ang isang tao ay wala pang Kristo sa kanyang puso, malamang matuloy ito sa pagkapahamak. Si Chinky ay walang sawa na pumupunta sa kanilang gawain. Ino-open ang lahat sa kanilang pastor. Ang pastor naman na napakabait ay mananalangin at isasama si Kevin sa bawat pagsambit ng kahilingan sa Panginoong Jesucristo. Si Chinky ay hindi sumusuko sa buhay. Alam niya na sa takdang panahon, si Kevin ay makakakilala sa finished work ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa kabilang banda, sa isang bar sa New York, nandoon si Kevin, abalang-abala sa kasiyahan
pagse-cellphone, barkada. At hindi lang natatapos doon. Doon pa lang sa bar, pinag-uusapan na nila ang kanilang susunod na mga gimmick. Samantalang si Chinky, hawak ang kanyang Biblia, nananalangin. Kagagaling pa lang sa trabaho, subalit agad na nalangin upang ipakiusap sa Diyos na makakilala na kay Jesus ang kanyang minamahal na anak na si Kevin. Isang pastor na nagngangalang Gomer na taga Pilipinas. To be specific, siya ay taga Maynila. Matagal na siyang pastor at siya ay maraming alam sa doktrina. Ang pinakadoktrinang pinanghahawakan niya ay pwede kang maligtas sa iyong sariling gawa. Marami na rin nangahas na magpaliwanag kay Gomer ng biyaya ng Diyos. Subalit si Gomer ay may paninindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi nagtagal, si Gomer ay nagtayo ng isang institusyon, isang paaralan, kumbaga parang Bible school. Maraming enrollees, maraming mga bata ang dito ay nag-e-enroll. Isang bata na nagngangalang Tessie, isang batang babae na nagngangalang Tessie, ang tumayo at nagpaliwanag kay Bruno, kay Gomer, no? At sinabi niya, "Sir, ang kaligtasan po ay doon lang po sa ginawa ni Christ." Nagalit si Gomer kay Tessie. Pinalabas ng room at sinabi, "Huwag ka nang babalik sa paaralang ito. Dahil sinisira mo ang reputasyon ng aming paaralan upang matuto ang mga bata na maging magalang at pangawakan ang kagandahang asal." Si Tessie naman ay sinabing, "Okay po, Sir Gomer. Ako po ay aalis." Subalit, ito po ang tatandaan po ninyo. Paninindigan ko pa rin na ang kaligtasan natin ay na kay Kristo lamang at wala po sa gawa. Nagalit si Gomer at sinabing, "Huwag ninyong tutularan ang batang yan na sumasagot sa mas matanda sa kanya." Opo, ito pong gurong ito na si Gomer ay punong-puno rin ng kagandahang asal. Subalit, sa totoo lang po, siya po ay mapagpaimbabaw. Dahil si Gomer ay isa pong gumagawa ng katampalasanan sa likod ng kanyang tinatawag na pagiging tupa sa harap ng mga tao. Si Florencia Balmaceda ay ang pinakasikat na Hollywood actress during that time. Si Florencia ay isa ring recording artist. Marami na siyang albums na naibenta. Lahat ng pelikula ni Florencia ay dinudumog ng mga tao sa buong mundo. Siya rin po ang pinakamaraming tagahanga pagdating sa social media, Spotify, YouTube, lahat ng platforms. Pero si Florencia ay dati pong Baptist. Tinuruan ng kagandahang asal nung bata, lumaki sa simbahan, dinadala ng kanyang ina sa mga Bible studies. Subalit pagdating ni Florencia ng edad na 15, siya po ay nahumaling sa pag-awit na bagay na hindi naman po masama. Napasok po siya sa entertainment industry, sumikat ng husto, naging pinakasikat na artist sa buong mundo. Si Florencia Balmaceda ay isang tao na nagsasabing at nag-aangkin na siya ay Kristiyano.
At sinasabi niya na lahat ng kanyang paniniwala ay nasa Biblia. Subalit ito po ay taliwas sa lahat ng mga bagay na kanyang ipinapakita, lalo na po sa kanyang mga social media. Si Florencia ay isa rin pong aktibo na lumalaban doon sa mga nagpapahayag ng pananampalataya. At ninanais ni Florencia na lahat sana ng mga tao ay sumunod sa kanyang pananaw. Pero si Florencia po, again, ay nagsasabi na siya raw ay isang Kristiyano. September 23, 2025, 7 a.m. ng umaga. Si Bruno ay tuloy sa kanyang ginagawa. Nag-aaral at nagtatrabaho. Pero sa kabila ng lahat, nandoon ang kanyang pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Ang mag-inang Kevin at Chinky ay nagising ng sabay. Nagtimpla ng kape si Chinky. At si Kevin naman ay naliligo para papasok na sa kanyang eskwela. Ang pastor naman na si Gomer ay abala sa kanyang paggawa ng lesson. Inumaga na ito at hindi na nakatulog. Dahil si Gomer, during that week ay merong isang malaking conference na siya ang speaker. Si Florencia Balmaceda naman ay nagpa-practice ng isang awitin para i-record sa kanyang bagong album. Nandoon na rin ang kanyang pinaghahandaan na world tour sa katapusan ng taon na yaon. Pero may biglang nangyari. Kling! Nawala si Bruno habang naglalakad papunta sa kanyang eskwela. Nawala si Chinky na alam ni Kevin na nagkakape lamang. Si Gomer naman ay takang-taka. Bakit nagpapanik ang kanyang mga kapitbahay? At si Florencia Balmaceda ay galit na galit dahil bakit hindi niya makita ang kanyang hairdresser at ang kanyang mga alalay na mga Kristiyano. Hanggang may nag-report kay Florencia na biglang nag-disappear ang mga ito. Sesantehin, ayan ang sabi niya. Di nila alam may nangyari. September 23, alas 12 ng tanghali. 4.5 oras matapos ang pagkawala ng mga Kristiyano sa buong mundo. Lumabas ang mga report at mga kwento ng mga nangyari sa paligid. Mga eroplano nagbagsakan, mga train nagbanggaan, mga sasakyan nagbanggaan, nawalan ng mga driver. Takang-taka ang mga tao, nasaan sila? Mga Kristiyano na alam nilang nagpre-praise the Lord, hallelujah, hinahanap, nawawala daw sila. Nagkaroon ng isang pangyayari na talagang hinahanap nila ang kasagutan kung ano na nga ba ito. Sumisigaw na si Florencia Balmaceda, nasaan na mga alalay ko? Paano ang concert ko? Paano ang album ko? Takam-taka si Gomer na nagsasabi, nasaan na yung mga kamiting ko? Subalit sa likod ng mind ni Gomer, meron siyang naiisip. Isang doktrinang hindi niya pinaniwalaan noon. Ito ay ang doktrina ng rapture. Dahil si Gomer ay naniniwala na ang rapture at ang second coming ay iisa. Hindi niya pinaniwalaan na mauuna ang rapture kaysa sa second coming. Pero ayaw niyang laruin sa isip niya mga bagay na iyon.
Umiiyak si Kevin habang hinahanap ang nanay na si Chinky. Mama! Mama! Where are you? Mama! Ma! Ang buong mundo ay tuliro. Tuliro at hindi alam ano nangyari. Si Bruno naman ay tuwang-tuwa. Si Chinky man ay tuwang-tuwa dahil kasama na nila ang milyong-milyong Kristiyano na nasa piling na ng Panginoong Hesus. Nilapitan ng Panginoong Hesus si Bruno, niyakap ito at sinabi, "Welcome sa aking kaharian." Ganon din naman si Chinky. Niyakap ng Panginoong Hesus at sinabi, "Welcome, anak ko, sa aking kingdom." Samantala, kung sina Kevin, Gomer at Florencia, nananatili pa rin na nag-aalala kung ano na nga ba ang nangyari. Lumipas ang mga araw. Buwan pa rin ng Setyembre, siyempre. Biglang may isang lalaking lumabas sa eksena. Si Raimundo Salazar, na ngayon ay 33 taong gulang na. Nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa nangyaring pagkawala ng mga tao. Sinabi pa ni Raimundo, ang mga taong yon, mga praise the Lord, hallelujah, palibhasa, kinuha ng mga alien dahil nanggalit ang mga alien sa kanila. Sa pagsasalitang yon ni Raimundo Salazar, maraming mga tao ang nahimasmasan at parang tinanggap na ang nangyari. Natuwa rin sila sapagkat maraming suggestion si Raimundo. Kasama po dito ay ang mga plataforma at mga gagawin na pagbabago sa kanyang pamamahala. Bilib na bilib si Florencia Balmaceda kay Raimundo. Ganon din naman si Gomer na bagamat lumaki na hawak ang Biblia, ay nabilib din sa mga plataforma ni Raimundo. At kanila pong tinanggap ang mga ito. Si Kevin naman po ay tila naguguluhan sapagkat habang hawak ni Kevin ang Biblia ng kanyang mama na si Chinky, nabasa niya ang Tesalonica na sinasabi doon na magkakaroon ng pagdagit sa mga mananampalataya. At binanggit ni Kevin sa sarili, hindi kaya nangyari na ito? Hindi kaya nangyari na ang rapture of the church? Fast forward, naging pinakatanyag na tao sa buong mundo si Raimundo Salazar. Meron din siyang alalay, isang lalaki na nagdadala ng mga tao kay Raimundo at sinasabing na napakahusay ni Raimundo. Dapat mabilib kayo kay Raimundo. Iyan ang banggit ng lalaki ito, na alam naman natin ngayon na siya ang false prophet. So yan po ang nangyari pagkatapos ng rapture at ang pagiging tanyag ni Raimundo Salazar. May idea na ba kayo kung sino siya? Kung sino si Raimundo Salazar?